Noon, ay dumating yung time na nahati yung aking oras sa Panginoon at merong mga time iba na ina-absorb ng isip ko. And I still remember, I think mag-isip pastor naroon siya noon, meron pong camp sa Iba Zambales at napakalaking klase ng camp po doon ng IBMA at yung time po na yun, ang aking puso ay nag-wonder, no? Parang gusto kong sumama na hindi. Pero meron kaming divided session, mga Sunday school. Alam niyo po ba, nung time na yon, merong isang maliit na pastor, hindi ko na maalala ang kanyang pangalan, at isa po siya sa kumuha sa amin at nagtuturo. Nasa likuran po ako mga kapatid, hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman na napakasimple lang ng kanyang sinasabi. Pero I found myself crying, no? Sabi ko, Panginoon, no, habang sinasabi niya yung mga mensahe na binigay ng Diyos sa kanya, nakikita ko yung pagkukulang ko na dati ginagawa ko po. Dati masaya ako naglilingkod sa Panginoong Diyos. At umiyak ako because I started to desire once again na, Lord, gamitin mo pa uli. Sana makabalik po ako doon. Alam niyo mga kapatid, kung wala ng desire, nandito ka. Hindi na po imumove ng Diyos ang puso natin. Alam nyo, ang Diyos, hindi niya tayo pupersahin. It all starts with a desire. No po, pag nagkaroon ka ng desire, naniniwala ko, God will help you. Gawin mo lang, mga kapatid, just yield your heart to the Lord. Lord, alam ko mahirap, but I have the desire. Please help me. Tulungan mo ako, Panginoong Diyos. That's why, sa oras pong ito, I hope that I would be able to engage to you the message that God laid into my heart. Ano po? As I said last time, pag-aaralan po natin ngayon yung Romans chapter 12 verse 2. Pero basahin po natin uli kasi mga kapatid, I hope na may consider natin ito as our light verse. Minsan po sabi, makikilala mo ang lalim ng isang Kristiyano sa kanyang light verse. Katulad po ng Galatians 2:20, yung mga ganyang mga text, no po, doon mo makikita, no po. Pag Malakay 3:10 ang kanyang light verse, ibig sabihin, mahilig magbigay yan, ano po. Pero madalang yata yung ganun, ano? This is my light verse. So, tayo po lahat ay tumayo. At basahin po natin ang sinasabi ng talata, mga kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sundan na lamang ninyo. Baka na-memorize na nga natin, ano? Dahil paulit-ulit, ini-stretch ng Diyos, ini-stress ng Diyos itong talatang ito sa ating tenga para maintindihan po natin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naniniwala kami, Panginoong Diyos, wala kang tinakdang ganitong pagkakataon na hindi ka gagawa. Pero sometimes, maraming mga Christian, they are wondering, nasa na kaya ang Panginoon at papaano na siya gumagawa? Lord, we don't just realize na patuloy kang nangungusap, but our heart is so hardened that we cannot hear your voice. I hope sa oras pong ito, Panginoong Diyos, please help us to desire the fire. Sa buhay po namin, mangarap kami uli. Wag na naming tanggapin that we are defeated. Ganito na kami. Kundi, Panginoong Diyos, I believe, hinanda mo mga ganitong klase ng mga events sa buhay po namin to challenge us and to once again to refresh, Lord, those commitments that has been made before. Na maalala namin, minsan nga pala'y nangako kami sa inyo na kami po'y maglilingkod, kami po'y magpapatuloy, Panginoon, at kami po'y magpapaganit. Holy Spirit, sa aking sarili, Lord, kung may yabang man, or mayroong maliit na porsyento na I want to be lifted up, Lord, forgive me. It is the flesh that dwelleth in us. But because, Lord, alam niyo po ang aming desire. Na sa kabutihan mo, wala kaming nais itanghal, wala kaming nais ipakilala kung hindi po kayo. Nawa kunin niyo lahat ng kalwalatian sa buhay namin sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito
ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you so much. Umupo na po tayo. Kaya ang sabi po ng verse 2, "And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Alam niyo po ba, napakahalaga, transformation comes from having a renewed mind. Sa oras na ito, what we really inject in our mind, yan na po ikaw eh. Isa sa target ng kaaway, no po, ay ang ating pong kaisipan. Kung ano-ano ang pinipid niya sa ating kaisipan. That is why, mga kapatid, actually, kung naiwan ka sa bahay ngayon at wala kang ginagawa, napakasaya ng dyablo. Because an idle mind is the workshop of the devil. Always remember this, that kaya nga sabi niya, ang word of God, thou shalt meditate therein day and night. It means, dapat kahit wala tayong ginagawa, pero ang isip natin, hindi humihinto na i-meditate natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Because from the time we stop meditating the Word of God, mga kapatid, Satan will take over. Siya na po ang gagawa, kaya ang bakanting isipan, an idle mind is the workshop of the devil. Actually, we have Bible student nung siguro way back 2012. Meron po kami na isang Bible student, babae po ito. Alam po, napakainig sa Panginoon. Minsan sabi pa nga niya, "Sister, bakit lagi kitang nakikitang naglilinis dito sa church?" Kasi po nung makakilala siya, nag-backslide and then bumalik, mas malalim sa Panginoon, nagsuko ng buhay, nagkapag-aral sa Bible school. Alam niyo po, sabi niya, "Pastor, mas gusto ko po dito kasi yung environment sa amin, hindi ko po gusto, yung mga bata, yung mga tao." So I was really blessed sa kanyang buhay, But merong pagkakataon po, mga kapatid, na meron kaming camp. Merong camp. Siya po'y nagbisita sa kanyang mga tita sa Nueva Ecija. So nung nagpunta po sa Nueva Ecija, minimesis namin siya, sabi ko, "Sister, camp na, hindi ka ba uuwi?" Kasi Bible student po eh. Ang sabi niya, "Pastor," sabi niya, "pwede bang ibigay niyo na lang ang slot ko sa iba?" Sabi niya, "Iba na lang, hindi ka sasama?" Sabi niya, "Hindi na muna po." Alam niyo po, yung 1 week na yon, umalis siyang mainit, mga kapatid, yung 1 week na yon, na hindi siya nakasama sa camp. Pag uwi po namin, mga kapatid, yung palang isang linggo na yon, pag uwi niya, mga kapatid, sobrang lamig niya sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Why? Because habang ang ilang kabataan na kasama niya ay nakikinig ng salita ng Diyos, siya walang ginagawa. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung hindi rin ang Diyos ang pakikinggan ninyo, may ibang boses na magsasalita para sa inyo. At mawawala tayo sa Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ko, sa bawat mga young people, alam ko po, ang inyong mga pastor, alam nyo how they encourage you na sumama kayo. Kasi alam namin, mga kapatid, na napakahalaga ng camp. Lagi ko sinasabi, sometimes God has to isolate all the young people na sometimes hindi mo gusto, sometimes sa una para ka nababagot, ano ba naman to? Sometimes, yung unang preacher, Pastor Daryl, yung pangalawa says, we feel the pressure. Sometimes we preach parang hindi makakonek ang ating mga young people. You know why? Because masyadong babad ang kanilang kaisipan sa mundo. Na hindi nila na-absorb. Why? Hindi pa nagsisink in because ang kamunduhan ay nasa isipan nila. So sabi ko, mga kapatid, every year, minsan lang ang camp. If you really love your life bilang isang Kristiyano, mga kapatid, bigyan mo ng oras yan. Kasi kung hindi, mawawala ka na sa susunod. Alam niyo po ba yun? Kaya sabi ko, mga kapatid, pinreach ko yung about sa pastor, God, I will give you pastors according to my heart. Tapos ito ang ginagawa ng pastor. Tapos sabi ko sa mga young people namin, by the way, meron ba kayong pastor? Opo. Sino yung pastor nyo? Kayo po, Pastor Kokoy. Kayo po ang pastor namin. Sabi niya gano'n. Mga kapatid, ang alam ko, pag tinawag mong pastor,
ang iyong pastor, sumusunod ka. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Huwag mong tawaging pastor. Listen, young people, nandyan ang mga pastor nyo. Huwag nyo silang tawaging pastor kung di nyo kayang sumunod sa kanila. Kasi kaya mo siya tinawag na pastor, kasi handa ka magpasakop sa kanya sapagkat binigay siya ng Diyos. So if I am your pastor, sabi ko, lahat kayo sumunod. Sumama sa camp. Nagsisamahan sila kasi. Amen? Kasi what's the use? Tawag ka ng tawag na pastor, pero nagpipis ang pastor, di ka naman sumusunod. Hindi ganyan yung tupa ng Panginoon, nakikitupa ka lang. Amen po? Why? Bakit po ganun? Kasi alam namin, napakahalaga ng camp na ito. Amen? Mga kapatid, gusto ko pong malaman niyo po, no, na don't you know na what we really put in our mind? Hello? Ano ang nilalagay natin sa isipan natin will be the program of your life. Hindi maaring ang bagay na nasa isip mo, hindi yan ang programa ng buhay mo. Kaya nga, minsan sa buhay natin mga kapatid, bakit wala ang interes natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit hindi tayo naliligayahan sapagkat maraming bagay sa mundo naliligayahan tayo? Why? Kasi hindi nakaprogram ang isip mo sa Panginoon. Nakaprogram ang isip mo sa sanlibutan nito. Kaya nga sabi po ng talata, and be not conformed to this world. Amen? Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Parang ang hirap maglingkod sa Diyos kasi nakaset ang mind natin sa mundong ito. Amen? Tingnan nyo po, no? Ay, pag naglingkod ako sa Diyos, mawawalan ako nito. Tama po yung sinabi niya, no, ni Pastor Reden, kasi biro ang sahod ng kapatid na ito, no po? Nakikita ko pa lang siya noon, pag nagsasabay kami sa sasakyan, sabi ko, one day tatawagin ng Diyos ito, kasi nararamdaman ko sa puso niya, no po? Pero mga kapatid, bakit may ganon? Na mayroong mga tao na kahit matataas ang sahod nila, na minsan yung pinangihinayangan ninyo, yung pag-aaral ko, yung mataas na sahod ko, parang pag naglingkod ka sa Panginoon, mawawalan ako lahat ng privilege na yan. By the way, saan privilege yan? Baka pribilehiyo mga kapatid, wag mo sabing privilege sa. Baka opportunity na sinasabi mo sa mundo, pero mga kapatid, lagi niyo pong isipin ano po, merong mga tao naman na ang ganda ng buhay, they have the opportunity, but they chose the Lord. Are you listening? Mas pinili nila ang Panginoong Diyos. Why? Kasi hindi po nakaset ang isip nila sa mundo ito, kundi sa Panginoong Diyos. Are you listening? Kaya nga sabi ko, mahirap pong turuan ang mga kabataan po natin mga kapatid kung hindi sila magkakaroon ng pagbabagong pag-iisip. Mahirapan po tayo mga kapatid. Alam niyo po ba na in Romans chapter 1 verse 21, the Bible says, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but, listen to this, became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Alam niyo ba yung vain imaginations? Bisan tayo iniisip natin, nakala natin yung mga ginagawa natin ay magpapasawalang hanggan. You know, ay gusto kong sumikat. Vain imaginations. Minsan ginagaya mo si Marian Rivera, pero mga kapatid, hindi mo naman siya kamukha. That is vain imaginations. Sometimes makakita kayo ng mga Koreano, ng mga pinapanood ninyo, mga artista, na feeling mo, pag bumili ka ng kakulay ng lipstick niya, kamukha mo na siya. Naglalakad ka, yung feeling maganda ka. Mga kapatid, vain imagination siya. Gumising ka. Amen? Na minsan nakita mo lang, nagpagupit siya ng gano'n, nagpakulot yung artista na gusto mo, mga kapatid, magpapakulot ka rin. Tapos pag naglalakad ka, akala mo ikaw si Catherine. Sino ba yun? Naririnig ko na mga artista, wala kaming alam po siguro po ilang dekada na kaming walang TV. Hindi namin alam. Kaya yung alam naming mga artista, yung mga malapit ng mamatay, mga matatanda, yung ilan patay na. You know what is vain imaginations? Na pag meron ako nito, gagawin ko ito, bibilin ko ito. Nangangarap tayo mga kapatid, pero alam niyo po, lahat ng yan walang patutunguhan.
In Genesis chapter 6 verse 5, again, yung thoughts of the heart. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. You know, yung puso daw at ang isip, they are related always. Ano po? Pag sinabing thought, nag-iisip ba ang puso? Thought of the heart was only evil. Alam niyo po, minsan tayo yung kaisipan natin, puro bagay lang sa mundong ito. Sana makarating ako dito. Sana makapasa ako para mabili ko ito. Sana ganito. Lahat po ng ating mga iniisip, mga kapatid, ay karnal at walang espiritual. Anong sabi ng Romans chapter 8 sa carnal mind? No po, tignan natin Romans chapter 8. Sabi po rito, starting verse 5, for they that are after the flesh do mind. Amen? Kaya nga sabi ng Diyos, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kasi mga kapatid, pag puro material, diba sometimes nadidisib tayo. Pwede bang makinig kayo mga kapatid? Minsan bumabalik tayo sa pagiging Katoliko eh. Bakit po? Ano ang kaisipan ng Katoliko? Ang Katoliko, kahit isang taon sa hindi nagsimba, pag nag-birthday yan, at nagsimba siya, sabi niya, oh Lord pinagbigyan kita ha. Pakiramdam niya dahil nag-church siya, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala kasi nagkautang ang Diyos sa kanya. Yun naman ang kaisipan natin noon eh. Amen? Ngayon po, maraming young people, akala porke na sa church, regular po na nag-a-attend sa church, nagpe-fellowship, akala nila mga kapatid, okay na ito Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, suriin nyo pa rin. Kasi ang karnal na bagay, hindi po nagbibigay lugod sa Diyos. Are you listening? Na if you are focused sa iyong pangarap na walang kinalaman ng Diyos, mga kapatid, ayaw ng Diyos yan. God created each and every one of us for a purpose. And that purpose, anumang binigay ng Diyos sa iyo, you should glorify Him. That is the purpose. Hindi tayo niligtas ng Diyos for nothing. Alam niyo po mga kapatid, God never moves without purpose or plan. Nung niligtas ka ng Diyos, definitely, He has a purpose for you. But mga kapatid, natanong ko ano po, kung ako niligtas ng Diyos, hindi nyo ba natanong, Lord, ano ba yung purpose mo sa buhay ko? Ang hirap naman, niligtas ka ng Diyos, wala siyang purpose. O nagbibingi-bingihan lang tayo. Are you listening? Kaya hindi po, mga kapatid, alam nyo, kung nandito ka sa camp na ito, hindi po pwedeng sabihin ng Diyos, hindi kayo kausap ko rito ha, ito lang. Lahat ng may pandinig, sabi ng Bible, makinig. Ibig sabihin mga kapatid, bawat isa sa atin na nakakapakinig ng salita ng Diyos will be accountable before God someday. Lahat ng ating napapakinggan, magiging accountable tayo. Amen. Kaya nga sabi ko, sometimes we take it very lightly, the Lord Jesus Christ, na akala natin, because the Lord Jesus Christ came as a Savior, the next time we're going to meet the Lord, ay katulad din ng ordinaryong tao na hinahamak, mga kapatid, hindi nananakit, hindi gumaganti. Mali po yung paniwala nyo kay Kristo. Because the next time He will come, mga kapatid, He will come as a judge. Are you listening? Imagine all the heavenly host and all the things that are in earth and beneath, they shall call, every knee they shall bow and confess that Jesus is Lord. Makikita na natin ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, huwag nyo na pong binabrad-brad ang Panginoon. Mga kapatid, lagi ko kinukorek ko po ito. Please, be very careful sa paggamit ng salita. Yung salitang si Lord, ingatan niyo po, hindi po ganyan yan. Alam niyo po ba yon? Hindi po ganon. Kasi parang binababaw natin, inaalis natin yung title niya na binababa natin, mga kapatid. Huwag niyong gamiting si. Ang Panginoon. Ang dapat na paggamit. Nakuha natin yan sa born again eh. Ang bait-bait ni Lord. Gamitin mo nga sa wikang Tagalog, wrong grammar eh.
Ang bait-bait ni Panginoon. Are you listening? Ang bait-bait ng Panginoon. Because Lord is a title. Binabarkada natin ang Panginoon eh. Hindi po tama yun. Amen po? Kaya maraming tao, mababaw ang pagtingin sa Diyos. Akala pag naglingkod, okay na. Mga kapatid, sana makilala mo pa ang Panginoon. And this is the problem. Paano ka magkakaroon ng reverential fear or godly fear? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung hindi mo naman kinikilala ang Diyos. Alam niyo po, the reason bakit masyado nating winawater down ang paglilingkod natin sa Panginoon Diyos, hindi niyo kilala ang Panginoon. Are you listening? Alam niyo, mayroong nga tao makapagsinungaling, sinasampal pa niyang bibig niya. Why? Nahiya siya sa Panginoon. Lord, I'm sorry. Eh samantalang sa atin, hindi na po natin nagagawa po yan, mga kapatid. Amen? So ngayon pag-aralan natin, sana sa oras pong ito, gumawa ang Diyos sa mga buhay natin. Na mabago ang isip natin. Siguro kagabi, and then last night, talaga nakikipaglabang ka. Hindi ako lalapit dyan. Kahit anong mangyari, talagang pinakakakapit mo sa upuan mo. Pinaangat ka na ng Panginoon, pero no! Di po! Hindi po Panginoon! No po. But I hope sana it's not too late. Makinig kayo. Kung dati, every camp, namumove ba ng Diyos ang puso natin? Kung dito, nagkaroon tayo ng camp, hindi mo hinayaan ng Diyos na i-move ang puso mo. Ano kaya ang mas kalagayan mo sa susunod na camp? Baka wala ka na. Alam niyo po sa amin, ang dami pong nagpaalam. Pastor, di kami talaga makakasama. Up to the last minute, nakikiusap ako, kailangan niyo yan, kailangan yung camp. Mga pastors, we really appreciate you. Alam niyo po, sa camp na ito, kahit hindi po kami gamitin yung speaker, darating po mga young people namin because I know they need it. So sabi ko, pakiusap ko, please, mahal namin kayo, gusto namin makapagpatuloy, nakikiusap ako, sana pumunta kayo. Meron po mga young people na nagsabing hindi kami pastor, talagang may pasok kami, may work po kami, pero alam niyo, doon ko tinitignan ang puso kung alin pa rin ang matimbang. Doon ko po tinitignan kung ang young people ko na ito, pag pinili niya ang bagay na yon, alam ko na, one day mawawala siya sa Panginoon. Kasi hindi na priority ang gawain eh. Hindi na priority yung salita ng Diyos. Pero I thank the Lord, nakita ko sila sumama. Lord, may pag-asa pa sila. Why? Kasi nangibabaw pa rin yung guilt nila na kung hindi sila darating, mahihiya sila sa Panginoon. Sana ganyan tayo lagi. Pero sana hindi rin guilt, kundi joy. Uy, camp na naman. Amen. Mapapakinggan na namin salita ng Diyos. Nalala ko po, salamat, kahit papaano, kaya nga meron tinatawag na millennial Christians. Alam niyo po, minsan yung kinikwento namin, parang nag-wonder kayo, totoo bang nangyari yun? Alam niyo po, nung araw, 90s, ang tanda na yung pastor, di pa ako pinapanganak, pastor. Kaya nga ayaw namin nagkukwento ng nakaraan eh. No, kung tumatanda kami. Nung araw, mga kapatid, pag sinabing camp na ganyan, ay wala pong pilitan. Lahat ng mga young people, pag sinabing camp, talagang excited sila. Alam nyo, ang camp Monday, 1 week before, nagpiprepare na ng damit. They're very excited. Mga kapatid, minsan, tent lang yung mga ano nila, session hall, walang mainit-mainit. Gustong-gusto po ng mga kabataan. Opo, nung araw, mga kapatid, pag marunong ka mag-gitara, pag umupo ka na, nagsimula ka ng umawit ng mga hymnal song, makikita mo na yung mga young people, darating sila, isa-isa, kantahan po, mga kapatid. Masaya po, nagpe-fellowship ang mga kabataan. At pagka ganitong mga, mga kapatid, makikita natin ang respond ng mga tao. Wala halos. Maiwan sa upuan, halos makita mo lahat tumatangis. You know why? Kasi wala pang masyadong kakompetensya ang kaisipan nila patungkol sa salita ng Diyos. Amen? Noon mga kapatid, pag nasa baryo ka, wala kang alam sa nangyari sa syudad eh. Pero ngayon mga kapatid, wala nang baryo sa syudad. Kasi pwede mo lang i-access ang mundo sa pamagitan ng Facebook. Are you listening? Totoo po yan.
Pwede na. At hindi lang po yun, no? Nabasa ko, sabi niya, hindi mo binibigyan ng access ang anak mo sa mundo. Kundi binibigyan mo ang mundo ng access para makuha niyang anak mo. Makita mo bata, ang lit-lit, o sige na, basta tahimik ka lang dyan, huwag kang magulo, dyan ka lang. Amen? Kaya no wonder, noon po, madali pong mangaral, walang presyo na ganito, pastor. Actually, nung araw, wala mang pong dynamic preacher eh. Mga kapatid ko sa Panginoon, kung mahal niyo ang Diyos, ay magsuko tayo ng buhay. Abay, makikita mo mga tao, umiyak sila. Ngayon, mga kapatid, sumisigaw na po kami. Gising! Ay, di na natitinan talagang. Mga kapatid, yung mga tutulog-tulog pupunta sa impyerno. Amen. Nalala ko po nga eh. Nalala ko, ito po totoong nangyari to. Totoong nangyari. Si Pastor Buddy, minsan meron po miyembro tutulog. Talagang preaching. Talagang sumisigaw. Mga kapatid, talagang yung mata niya, hirap na hirap na. Sabi niya, lagi na lang. Gustong-gusto pa mo niyang umuupo sa pangalawang row. Katulad ng isa. De, biro lang. Mga kapatid, patulog-tulog. Hindi, sabi po ng pastor. Bigla, humina siya ng pangalan. Sabi niya, sa lahat ng natutulog, sabi niya gano'n, tumayo! Tumayo po siya. Amen! Why? Tulog eh. Nagulat eh. Buti na lang, huwag natin gagawin to. Kasi sasabihin ko, sa lahat ng hindi ligtas na papunta sa impyerno, habang gaganong-ganong ka, tumayo! Tatayo ka. Huwag naman pong gano'n, amen? Ang hirap. Kasi naniniwala kami na ginagawa namin yung part namin, pero ang Diyos ang magmuhog sa buhay. Kasi kahit gano'n kami kasigaw-sigaw dito, kung hindi po kikilos ang Diyos, and if you will not allow God to work, yes, God is working. I believe God is working to each and every one of us. Kahit nga mga pastor, kumikilos ang Diyos sa buhay natin eh. But you know, yung desisyon na yan ay nasa sa atin din. Ipinagkatiwala ng Diyos yung kapangyarihan to decide yung kapangyarihan kung sinong po kontrol ng kaisipan natin. It's in your power. So bigyan niyo po ng pagkakataon ng Diyos, amen? So mga kapatid, how to have a renewed mind? Kung pag-aaralan natin, gusto ba nating mabago? Mga kapatid, nangangarap ka pa ba na magamit ng Panginoong Diyos? Should I say this, mga kapatid? Gusto ko lang po makita niyo po ito. Tama ba na merong time na you are willing, pero nahihirapan ka? Kasi ang sabi ng Bible, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Kaya lang ang problema, you entangled again with the yoke of bondage. Sinasabi mo sa oras na ito, Pastor, alam ko po, gusto ko po, pero parang ang hirap na, Pastor. Parang di na ako makakilos. Parang ang puso ko di na makamove, Pastor. Gusto ko po, pero hirap ako. Mga kapatid, para matransform ang buhay natin, no po, of course, we have to have a renewed mind. Pero para mangyari po yan, number one, you have to pull down all the strongholds of Satan in your life. Kailangan po tayong magdesisyon ngayon. Now, ano ba yung pull down, yung strongholds? Ito yung bagay na nako-convict ka, pero hindi ka namumove. Why? Because meron mga strongholds si Satan. Natatakot ako pagka sinuko ko ito, baka mawalan ako nito. Yung opportunity na ito, mawawala lahat sa akin. Those are strongholds. Kaya mahirap gibain. Actually, mga kapatid, may mga young people na talagang sobra sa kamunduhan. Kaya nahirapan tayo, nangangaral tayo, hirap tayo. Pero hindi kami sumusuko. Kasi naniniwala kami makapangyarihan na salita ng Diyos. Amen? Nalala ko po, nung minsan, ginawa po yung aming building, meron po silang tinayo doon na tie beam. Na mali po yung kanyang pagkakalagay. Solid po. Alam niyo po, habang binabasag namin yon, nababali po yung, di ba yung maso, humihiwalay sa kanyang hawakan.
Pero hindi namin natitinan. Meron bang simyento na makunat kahapon? Bakit po? Pag hinataw mo ganon, makikita mo yung marka ng maso, pero hindi nagka-crack. So dumating po yung time, sabi ko, grabe, tabunan na lang natin to. Kasi hindi natin mawasak eh. Sabi niya, nakaharang po yan, hindi magagawa po yung baptistry natin dyan. Pastor, tsagain po natin. Sabi niya gano'n. Ay, sige, bahala kayo. Tirahin nyo, sabi ko. Alam niyo mga kapatid, sinagaan nila. Habang minamaso nila, tinatawanan ko sila. Oh, di pa kayo pagod. No? Talagang desidido. Paano mga kapatid? Hanggang mga kapatid, dumarating, tumatalsik ng maliliit. Sabi ko sa kanila, oh, hanggang kailan nyo matatapos yan? Sabi ko, tignan nyo, kung gaano kaliit ang nawawala. Pero they are so determined. Talagang humahataw po sila mga kapatid. Pero you know what? I started to be embarrassed. Nung nakita ko sa araw na nung nakikita ko nang nagka-crack mga kapatid, ang sabi ko, oh, isuko nyo na, nagmerienda na tayo, mapapagod lang kayo kasi mapapahiya na ako, pastor. Sige na, merienda na tayo. Pero siguro yung isa, parang tinig niya yung challenge ko, Brad, kahit anong gawin mo, di mo wasak. I told you, pastor ako. Tinahin mo pa yun, paniwala ka sa akin. Pero, talagang yung pawis tumutulong mga kapatid. And then gradually mga kapatid, yung lamat biglang lumalaki, bigla na lang bumagsak, nag-wreck off yung simyento na yun mga kapatid. Alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo, why we are not giving up sa buhay po nila. Di po someone, matigas ka man. Pero patuloy pa rin kami ibinabahagi ang salita ng Diyos like a hammer. Patuloy po. Because I believe there is still hope, young people. There is still hope pag mong isusuko. Listen to this. Alam niyo yung pinakamasakit na pwedeng mangyari pag pinilit mong patigasin ang puso mo. God will drive you into your own lust. To the point na wala ka nang marinig na pangungusap. Amen? Harden at your heart as unto the day of provocation. Huwag natin, nakakatakot po yan. Can you imagine yourself not serving the Lord anymore? Na-imagine nyo po ba ito? Pwedeng mangyari yan. Pwedeng mangyari. It is not in your hand na sasabihin mo na, kahit malamig ako, di ako mawawala. You need the Word of God. That is why whenever the Word of God is being preached, we need to respond. Lord, ano bang kailangan ko? Imagine, it's between you and God. Halimbawa, ang Diyos, ikaw lang nandito. At nandito ang Panginoon. God is talking to you. What do you respond? Sometimes, ang dami kasing kabataan, di naman sumusunod, di naman lumalapit. Bakit ako lalapit? Sometimes we address the message sa ibang tao. Sila yan eh, hindi ako yan eh. No, God is dealing each and every one of us. Bago matapos ang camp na ito, anong commitment mo? So pull down the strongholds of Satan sa buhay natin. Mahirap talagang iwanan yan. Mahirap bumalik sa Panginoon. Kasi I assure you mga kapatid, pag nalayo ka sa Panginoon, hindi magiging madali ang pagbalik. You have to lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Ang hirap lumakad kasi nandyan na yung kasalanan. Yung stronghold ni Satan. Amen? 2 Corinthians 10, 4 and 5. Ang sabi po na banal na kasulatan, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Verse 5, casting down what? Imaginations. Sabi niya ganon. And every high things that exalted itself against the knowledge of God, and bring it into captivity every thought to the obedience of Christ. Ano man yung imaginations mo, anything mga kapatid, ipasakop mo sa Panginoong Diyos. Pero sinasabi ng talata, para ma-pull down natin yung strongholds ni Satan. Mga anak ng Diyos, ano sabi ni Pastor Daryl? Ano bang nagawang kasalanan ng Diyos? Amen? Now, tignan niyo po ito, no po. Pinagtatakan niyo po ba? Bakit lahat ang daling gawin? Ang daling mag-backslide. Ang daling magkasala. Ang daling pagbigyan ng kamag-anak na humihingi ng request sa'yo ng araw ng Sunday. Ang daling pong pagbigyan ng ibang tao. But what's wrong sa ating Panginoong Diyos?
Bakit hirap na hirap tayong maglingkod? Ano ang pumipigil sa atin sa paglilingkod natin sa Diyos? Ano yung mga bagay na nasa isipan po natin, mga kapatid? Kailangan nating tanggapin na para mapaglingkuran natin ng Diyos, may mga bagay tayong kailangan gibain sa buhay natin. Are you listening? Gibain. Example, mga kapatid. Meron kang boyfriend, pero inilalayo ka sa Panginoon. Ang hirap yan, amen? Sabi ko, meron ba kayong boyfriend? Sabi ng lalaki, amen. Mag-ingat ka. Ayaw na ayaw ko yan. Totoo po, minsan, kahit alam na natin ang buhay natin papunta doon. Sometimes, outside marriage, we do the things that pertain to a married couple. Mga kapatid, parang tinatakot ka. Pagbigyan mo ako, sasabihin niya, yung preaching pa lang doon sa camp, bawal yan eh. Bawal yan. Kilala mo si sister? Gusto ko nun, pag hindi mo pinagbigyan. Sometimes ikaw, nakukompromise parati yung puso mo sa Panginoon. Your heart is so tender, pero nakahadlangan ka ng stronghold ng puso mo. But mga kapatid, you have to decide, Lord, ako naniniwala, ito'y ginagawa ng kaaway, and I believe anything na naglalayo sa akin sa iyo, hindi mo kalooban. And it will destroy me someday. Lord, help me to decide. Kung ayaw niyang irespeto yung conviction ko, di hiwalay. Are you listening? Ilang kaya nga people may guts ng ganyan sabihin? Kung di mo kayang irespeto ang paglilingkod ko sa Panginoon, at kung hindi mo kayang magantay hanggang sa araw ng wedding natin, sorry, hindi na tayo kahit masakit. Sa biyaya ng Diyos, tutulungan niya ako, mga kapatid. Akala mo lang pag nawala siya, guguho ang mundo mo. Pero that is the start na nawasak mo yung stronghold ni Satan at mumuling bumalik yung kasiyahan mo sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Because I believe, mga kapatid, listen to this. I know, pwede kang magtago sa likuran ng mga young people, sa ulo nila. But God knows your heart. Hindi po may papangaral ang mensaheng ito kung walang gumagawa ng ganyan. Opo, ang dami ng mura ngayon. Ang dami po, mga kapatid, minsan makikita mo 200 something, pwede na. Mga motel, hotel, pwedeng gawin. Yung mga hotel ngayon, dinisign ng mga hindi ka makikilala. Are you listening? Kaya bakit? Paano ba ako makikinig dito? Hindi ko na kayang iwanan ito. Mga kapatid, as I said, if you want God to work sa buhay mo, kailangan mong linisin ang buhay mo. Strongholds. Nagibain natin sa araw na ito. Ano yan? Pastor, kumikita ko, ngayon lang ako nagkatrabaho, mataas ang sahod, kasi call center, hindi na ako nakakapag-church, pero mga kapatid, tignan mo ginawa ng buhay mo. Ginawa ng desisyon na yan. The Lord, mismo galing sa bibig ng Diyos, man shall not be by bread alone. Alam niyo po ba na ang pagkain nating spiritual ang salita ng Diyos? Imagine, Sunday wala ka, nagtatrabaho ka. Mga kapatid, strongholds yan. Yeah. Yung gusto mong magpagamit, pero Lord, yung trabaho ko baka mawala. Listen, God made a promise, I will never leave thee nor forsake thee. Lagi yung sinasabi, mga kapatid, meron bang anak ang Diyos na pinabayaan? Sabihin nyo nga sa akin. Wala, akala mo lang yan. Sabi ni Satan, pag nawalan ka ng trabaho, baka mahirapan ka uli. Listen, hindi po ang trabaho ang Panginoon natin, meron tayong buhay na Diyos. Strongholds. You decide now. Balik ka ng Sunday. Sunday belongs to the Lord. Sunday is a special day. Amen? Sunday is consecrated day. It is not work day. It's not holidays. It is the Lord's day. Amen. It should be our conviction. Kaya lumalamig ang Kristiyano every time we miss services. Pagkakataon ni Satan to destroy you and to put more stronger strongholds. Kailangan nating makita ito. What is the stronghold of Satan? Pride. Mga kapatid,
Allow me to narrate the background of the story because may mga susunod pa po sa akin. You know the prodigal son? We know the story. This is the picture ng church o ng kalooban ng Ama na you have to stay. Amen po? Manatili ka at magtiwala ka kasi just like Adam and Eve, akala ni Adan o ni Eva, meron pang mas maganda sa binigay ng Diyos. Kaya nakinig sila eh. Alam niyo po mga kapatid, pag sinikap nating mag-discover outside sa binigay ng Diyos, doon tayo nasisira. May iba pang kasiyahan, di ba dito? Siguro may mas masaya pa, higit sa naglilingkod sa Diyos. That's a lie! Kasinungalingan po yun. Tignan nyo, nung naniwala kay Satanas, nagsimula po ang dilubyo ng kanilang mga buhay. It is the reason why we reap what they saw. Disobedience. You know, when Abraham disobeyed God, kay Ismael, we see the problem. Amen po? Now, the prodigal son, look at this. Bakit hindi siya bumalik nung nawala ng pera agad? Because of pride. Pride. Why? Pumunta pa siya, mga kapatid, nakipagtrabaho pa siya, at nagpakain siya ng mga baboy. Are you listening? Bakit? Nasa isip niya, ganito. Maaring ganito na nang iniisip mo. Masyado na akong malayo sa Panginoon. Hindi na ako tatanggapin ng Diyos. At saka kung gagamitin man ako ng Diyos, siguro ako yung pinaka-least. Kaya dito na lang ako. Ganyan ang marami. Pag nagkamali, inilulublog ng sarili sa kasalanan. Pero listen mga kapatid, naranasan niya muna yun because of pride. Di ako uwi. Pagtatawanan ako ng kapatid ko. Pagtatawanan ako ng tatay ko. But finally, he came into his senses. Amen? Pride. Bakit hindi mo subukan? Isubo mo sa Diyos yan. Tignan mo lang kung paano ka gamitin ng Diyos. Young people, pwede pa po. Opo. Huwag kayong maniwala. No, second best ka na lang. Hindi ka na, maaaring paggamit ka man, pero di na masyadong masaya Diyos sa buhay mo. Mali po. Don't you know, those Christians who experience downfall, sila yung mga taong masigit na nakakaunawa. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang biyaya? Minsan, pag hindi ka madapa, ang yabang-yabang mo eh. Mahusay ako, magaling ako, hindi tulad niya. Pero pansinin mo po yan, pag yan bumangon, nagpakumbaba, makikita mo, marami pa siyang ma-accomplish sa'yo. Pride, unbelief, amen? Stronghold ni Satan. Ay, pag iniwan ko to, baka mapabayaan ako. Ay, kapag binrake ko ito, baka di na ako makahanap ng pogi. Pag binrake ko to, baka di na ako makahanap ng maganda. Yan lang ba ang pamantayan mo sa pag-aasawa? Pogi at ganda lang. Alam niyo bakit maraming nasira ang marriage? Kasi tumitingin sa mukha, hindi sa ugali. Kasi pag ugali ang tinignan mo, sabi ko, hindi maghihiwalay po yan. Amen? Kaya minsan tayo, gusto-gusto natin yung mga maganda. Amen? Minsan di mo alam. Pinalitada lang pala yung mukha niya. Tapos, kinapala ng lipstick. Naglagay ng artificial na tilikmata. Mga kapatid, nilagyan ng guhit ang kanyang kilay, mga kapatid. So, wow, ang ganda. Every time lumalabas yan, mga kapatid, 3 hours sa salamin bago lumabas. Tinitiyak na hindi mo mapapansin. Nangyari, nagpakasal kayo. After niyang maligo, lumabas ang tunay na kulay. Mandaraya ka! Mandaraya ka! Kaya mag-ingat kayo sa mga makapalang makeup. At saka sobrang pula ng lipstick. Meron po sinabi, mga kapatid, may pag-asa ang mga pangit. Huwag nyong, hindi ang ibig ko sabihin na kahit pangit ka, basta magandang ugali mo, may panlabang ka. Amen? Ang problema,
Pangit ka na, ang pangit pa ng ugali mo. Napakapangit mo! Alam niyo siya mga kapatid? Ito po ang pride ng pangit. You are spiritual, mahal mo ang Panginoong Diyos. Pero yung taong gusto mo, ay, di kita type, di ka masyadong maganda. Okay? Mga kapatid, naganap siya ng maganda. Yung maganda, sobrang pangit ng ugali, mga kapatid. O sasabihin mo, ito yung pride mo. O kita mo, maganda nga ang pangit ng ugali niya. Pero kung napili mo, hindi ka namumblema ng ganyan. Yan po ang pride ng pangit. Kaya dapat, pag pangit ka, gandaan mo na ugali mo. Mahirap po, ang pangit mo na masama pa ng ugali mo di ba? Wala kang patutunguhan, no? Actually, factor yan. Factor po yan. Na-share ko po ito, hindi po si Madam. Yan, palagi yung nakukwento to Yung aking first girlfriend. Aba, yung galing umawi, Pastor. Maganda. Ay, kilala pala, Pastor. Pastor, huwag ka magsusumbong. Huwag ka magsusumbong. Pati si Pastor. Ang galing umawit. Magaling. Akala ko nandun na po lahat Pero ang tinitignan kasi yung talent, hindi ugali, tsaka mukha. Ang dami nga niligaw po sa kanya, may edad na po yan. Tignan mo yung mga young people to, gising na gising Pastor. Kanina, renewed mind, tulog na tulog. Sinasabi ko po yung mga kapatid, dumating po yung time, siyempre, hindi una papakita ugali, mabait. Amen? Ganyan po yan Lalo na mga manliligaw, kahit tamad sa bahay, magiging gentleman yan. Amen? Talaga, ayaw mo yun, kapatid, madalakas ganon. Alam po ako, nakikita ko yun. Masipag siya sa, mahusay umawit. Pag umawit siya, ang dami po mga nanliligaw na disasakyan na pastor. Kaya ako isang hamak na binata lang, Pastor. Nang tanging kayamanan ko Kapatid, wag kayo magalit sa akin, ha? Close ko yun, friends kami noon. Abay, nagustuhan niya ako. Siyempre, ligaw na pagtingin, gusto ko rin siya. To make the long story short, pinilit niya kaming maging kami in 2 weeks. Wow, kami na. 2 weeks, sabi niya, tayo na. Sabi niya gano'n. Alam niyo bakit? Takot na takot siya dahil marami rin nagkakagusto sa akin. Wow! Ginigising mo lang kay mama, tignan niyo, iiyak kayo sa sakit. Alam niyo mga kapatid, dumating yung time nung kami na. Nagsimula ko nang makita kung sino. Nagpapaawit ako sa mga young people. Nakapawit kami. I've got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. Maya-maya, pag-dismiss ko sa kanila, pinagpapalo niya ako. Grabe, mama. May mga tao pa nakakita. Mga kapatid niya ako. Bakit? Kasi nagpapawit ka, ganyan kang tumingin. Anong tumingin? Hindi na nga ng mata ko, paano patitingin? Nag-aaral ako sa Mountain View. Pumunta po sa Mountain View, mga kapatid, bawal na bawal. May ate mo, sabi. Sinong ate? Paglabas ko, kasi matanda ka, sabi. Paglabas ko, mga kapatid, nakita ko, siya, laki ng mata ko. Lumaki yung mata ko. Ba't nandito ka? Nagpakilala ko nga. Naglalakad kami sa daan. Sabi ko, madidismiss na yata ako kasi sabi ni Pastor Pinlan, bawal siya makita rito. Alam niyo ba yung highway na yon, yung tricycle kung saan dumadaan? Nagwala siya doon. Yung mga mukha ng mga to, talaga lahat nakatingin. Walang natutulog. Alam niyo ginawa mga kapatid? Ibinato niya yung tayo, tapos kung nagwala sa mismong gitna ng kalsada, Pastor. Pulang-pula ako. Inuwa ko po siya. Mga kapatid, mayat-maya, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Nung time na nakita ko na yung ugali niya, gusto ko nang makipag-iwalay sa kanya, mga kapatid. Mga kapatid, sabi niya, inom ako ng Clorox. Alam, Pastor Tony, talagang nag-a-attempt siya ng pananakot, mga kapatid. Alam mo na yung miserable yung buhay ko. Paano kaya ako makakatakas dito? Alam niyo yung prayer ko, Pastor, patira pa. Sabi ko, Lord,
tulungan mo ako paano makatakas dito. And during my third year, kilala ni Pastor to. Third year kami sa Bible school. Sabi ko sa sarili ko, Lord, kahit yung pinakapangit na lang sa Bible student body, pinakapangit, huwag lang siya. Alam niyo, nung sabi ng Panginoon, sige, maghanap kang pinakapangit. Nakita ko yung, hindi naman siya pangit, wala naman nilalangan Diyos sa pangit, ay lalo ko. Nakita ko yung isang kapatid, may balat dito sa mukha. Kilala mo yung pastor, di ba? Kilala niyo? Sabi ko, kahit siya na lang po. Siya na lang po, huwag lang po ito. Imagine, pag naging miserable ang buhay mo, kahit yung pinakapangit na tao na gusto mo, magandang ugali. Kasi si Solomon, namili siya ng magaganda. Brawler woman pala, contentious woman. Sabi, it's better to dwell in the housetop or in the desert than to be with contentious woman. Alam niyo ang kagandahan, minsan paninin lang yan eh. Di ba si Satan, anong ginagamit niyang, kagandahan, paninin lang. Are you listening? Kaya kung yan, hindi kalooban ng Panginoong Diyos, akala mo gwapo, mag-iisip-isip ka. Kung ngayon pa lang, hindi ka na niya nilalapit sa Diyos, tapos sasabihin mo, baka pag wala siya, hindi na ako makahanap ng pogi. Mga kapatid, open your eyes that you may see. Ito lang palang katabi kong faithful na payatot. Ang pogi-pogi. Hello, amen? Oh, tama na. Let's get serious. Nagising na. Strongholds. Huwag tayong matakot. Kaya natin by the grace of God. And the God of all grace, sabi po na bago, sa lahat ng laban natin may biyaya ang Panginoon. Huwag tayong matakot. Alam niyo, ang sarap makalaya sa pang-aalipin ng kaaway. Alipin ka ng vices, alipin ka ng babae, ng lalaki, mga kapatid, alipin ka ng anumang klase ng kasalanan or sports na hindi mo maiwan para sa Panginoon. Alam mo, pag nakalaya ka dyan, ang sarap sa Panginoon. Amen? Sana makalaya tayo, mga kapatid. Kailangan nating tanggapin na may kailangan tayong dibayin sa buhay natin para makalapit tayo sa Panginoon. Pastor, ang hirap. Kayanin natin. By the grace of God, no po, yung stronghold ni Satan, mga kapatid, hindi tayo magagamit ng Diyos hanggat hindi natin binawasak yan. Amen? So number 2, mga kapatid, hindi lamang po we have to pull down all the strongholds, yung alam natin ginagamit ni Satan to keep us away from the Lord, but also we need repentance. So repent from your sin. Now what is repentance? Repentance is a change of mind. Amen? Now, ang repentance hindi lang ginagamit nung ikaw'y naligtas na katulad ng tinuturo ng iba. Bawal na daw magsisi kasi pinatawad na ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Mga kapatid, hindi po ganun yun. Every day, pwede pong mangyari ang repentance sa buhay. O Lord, nagawa ko ito. Tulungan mo ako na, Panginoon, talikuran ko ito. Now, a change of mind. Young people, bago ka pumunta sa camp, ano ang madalas mong ginagawa? Saan ang direksyon ng iyong buhay? Ano yung mga pinapangarap mo? Pangarap ba yan o vision galing sa Diyos? Are you listening? Now, tignan niyo po. Why in our church, mga kapatid, na ituro ko po, tinatanggal ko yung FB. Pansamantala lang, kasi pag sinabi ko, alisin niyo na yan. Mga kapatid, ayaw ko na ng Facebook dito sa church. Pastor, siguro, ang membro ko 1/4 na lang, ano po? Mga kapatid, balik kayo, pwede na yung FB, pwede na. Pero mga kapatid, sabi ko, mga kapatid, if I am your pastor, pwede ba na kahit isang buwan lang, maramdaman natin uli yung panahon na wala pa yung Facebook? Sabi ko, alisin natin yung FB natin, pwede ba alisin natin? So lahat ng mga young people, in-encourage ko sila, mga kapatid, kung hindi mo pa inalisan sa iyong repent. Okay? Pinaalis ko po, maging sa mga members. Bakit sabi ko? Tignan nyo anong nagkukonsume sa isipan natin. Am I right? Hindi nyo alam, mga kapatid, addiction na po yan. Mayat maya, umahawa ka, mayat maya, nanunood ka, mga kapatid. Now, gaya ng sinabi ko, hindi porke pag nilipat mo na yan, wala na yan, hindi. Lahat ng nakita ng mata mo, ipinoprogram ng diablo sa isipan natin na kahit nakababa na pong cellphone natin, itong masakit.
You know mga kapatid, sana hindi po ganito na every time may nangangaral po dito, ang dahilan why you are not focused, hindi ka nababago sapagkat ang ina-absorb ng isipan mo ay yung mga bagay na nakita mo sa Facebook. Wala na tayong time mag-meditate eh. Occupied masyado ang isipan natin mga kapatid. We have to repent. Balikan natin, anong mahalaga? Facebook o relasyon sa Diyos? You decide. Meron kang isip eh. Amen? You know mga kapatid, huwag nyo na lang basta-basta hayaan si Satan kontrolin ang isip mo. Meron kang kaisipan, meron kang kapangyarihan. You decide. Amen? You decide. Pag sinabi mo sa sarili mo ngayon, you decide na, Lord, gusto ko pong maging maayos ang relasyon ko sa iyo. Iiwanan ko ito, magagawa mo. Pero once you decide sa sarili mo na, Lord, hindi ko na ata kaya, buhay ko na po ang Facebook. O sige, sabi ng Panginoon, magsama kayo ng Facebook sa impyerno. Gusto mo? Ayaw natin. Amen? Kinuha niyang time natin sa Panginoon eh. Eh sabi ko, mga kapatid, ngayon walang Facebook, pastor, ano gagawin namin? Tutunga nga, maghintay hanggang matapos ang isang buwan. Hindi ganun. Habang wala ang Facebook, habang hindi niyo nagagamit, simulan yung manalangin sa Diyos. Simulan nating basahin ang Biblia. Na dati nagkukulong ka sa bahay, di ka sumasama sa visitation. Ngayon, habang walang Facebook, sumama ka sa visitation. Na dati nagkukulong ka sa kwarto dahil sa Facebook, sumama ka sa fellowship. And then you will realize, kapag sumunod ka, unti-unting narirenew ang iyong kaisipan, mga kapatid, at bumabalik yung iyong desire na maglingkod sa Diyos. Why? Because you've made a decision for the Lord. Hirap talaga tayo. Mahirap po, mga kapatid. And we have a hard time every time we preach. Anong gagawin namin sa mga kabataan? As if nagbabounce back lang ang salita ng Diyos. Why? Your mind is occupied with worldly things. You have to repent. Magkaroon tayo ng bagong pag-isip. Iiwanan ko ito. Allow me to share this. Alam niyo po, nung pandemic, may nag-share sa akin. Sabi, Pastor, habang nakakainit, mag-alaga po kayo ng 3 halaman. Bibilang ko po kayo, worth 10,000. Eh, dati na akong in-encourage sa mga kaibigan ko, Pastor. Sabi ko, nakikisama ko sila, pero wala yung interest ko, Pastor. Parang, okay. Nag-hunting nga kami yung mga mahilig sa bonsai dyan. Sinama ko sa hunting ground. Nainip ako, pero siya tuwan-tuwa. Talagang hinuhukay, pawis ako naman nanonood sa kanila. And then, kumuha ko ng bonsai material ko. Sinlaki ng tingting. Tinatawanan ako. Ibig sabihin, hindi pala pwedeng i-bonsai girl, sobrang tingting. Dapat katawan, To make the long story short, binili akong 3. Aba, nung nainganyo ako, Pastor, nagsimula na akong mapuyat sa kakahanap ng mga halaman. Wow! Tapos makita ko sa Nueva Ecija. Takbo ko na Nueva Ecija, bibili ako. Kapatid, makita ko, mga kapatid, malapit na Biskaya. Kung saan-saan, mga kapatid, yung 1,000 square meter namin, alam mga miyembro ko, napuno po ng halaman yun. Pastor, binibili ko po, worth 3,500. Mga kapatid, sabi ko, ang pinakamahal na bibili kong halaman, 3,500. Bumilis ang 10,000, 3. Okay, nangihinayang ako nung una eh. Pero maniwala kayo, dumating yung time, naging addiction. Mga kapatid, bumibili na ako, 35,000. Bumibili na ako, mga kapatid, 155,000 isang halaman. Addiction, Pastor. Maya't-maya, yung artist ko na binabayaran ko ng 1,500 a day, everyday halos nagtatrabaho siya doon sa bahay. At habang nagtatrabaho siya, nagtatrabaho din ako. Maya-maya mga kapatid, pag dumating na yung oras ng prayer meeting, ay sasabihin ko, prayer meeting na, sige po, pala, magpipisong. Alam niyo, nakaupo na ako sa church. Confession po ni Pastor ito. Hindi ko alam. Parang yung preaching ko nawalan akong desire. Dapat meron na lang ibang speaker dito. Kasi nakaupo na ako, halaman pa nasa isip ko. Alam niyo mga kapatid, nagtuloy-tuloy. At salamat po. I just thank God, I still hear the small voice from God. Anak, you consume your time sa mga bagay na yan. Na kahit dumami pa yan, kahit ikaw pang ikaw pang best sa show na manalo dyan, sabi niya, anong profit niyan sa buhay mo? Anong meron dyan? Alam niyo mga kapatid,
the decision. Kahit napakalaki ng in-invest ko, ibinargin ko po lahat ng halaman ko. Sabi ko, Lord, pipiliin pa rin kita. Pipiliin pa rin kita. Amen. May mga times na nadidistract tayo. May mga times na na-out of track tayo. Pero sana mga kapatid, wag naman tayong magbabad. The moment we realize na naaagaw na yung oras natin sa Panginoon, balik tayo sa Panginoon. Listen, kabataan, Kristiyano, you are the light of the world. Eh kung distracted tayo, paano tayo magamit ng Diyos? Amen? Alam niyo ba, hindi pwedeng makapag-akay ng makapag-win ng isang taong karnal. Perhaps wala sa puso mo yan eh. Di ka nag-i-enjoy. Wala kang affection sa mga bagay para sa Diyos. Paano sila may love sa Panginoong Diyos? May maakay man tayo, di sila nagtatagal. Why? Wala. Paano sila may love sa Panginoon? Hindi naman tayo in love sa Panginoong Diyos. Ginagawa lang natin ang mga bagay-bagay out of responsibility. Eh sinabi ni Pastor, mag-win eh. Kaya nag-win ako. Pero bigat na bigat tayo. Why? Ang ating isipan ay nakokonsume ng maraming bagay sa mundo. Sanctify your mind. Amen? Alisin natin ito. Kaya ba? Ayaw, mga kapatid, kahit 5 lang. Alam niyo ba, mga pastor, kahit 5 lang ang baguhin ng Diyos, masaya na ako. Pero sana meron. Amen. Ang masakit, wala eh. Di po kami mayang magsabi ng ganyan. Repent, sabi ko. Mga kapatid, sabi ko, hindi na. Eh, meron pa ko ilang mga tira, pero hindi na po yung parang nakatunganga ka maghapon. Wala na po. Alam niyo, pagkatapos nun, ibinalik ng Diyos yung vision, pastor. Ibinalik ng Diyos yung joy. Yung mga programa sa church, mga kapatid, why? Nakalaya kayo. Ang mundong ito, kakumpetensya natin, love not the world, neither the things that are in the world. You know, the system of the world, mga kapatid. Sabi nga po, this is the pleasure of sin. Ang mundong ito, that is the pleasure of sin. Kaya pag minahal mo ang mundong ito, mawawala ka sa Diyos. That's why set your affections on things above. Sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya nyo bang tanggalin yan? Kaya pastor, ako din ako pastor, pero let me encourage you. Challenge ito. Aling mas matimbang, relasyon mo sa Diyos, Facebook mo. Alisin nyo ng 1 month. Ang laki ng pagbabagong magagawa nyo para sa Panginoon. And after that 1 month, pag nakita mo nag-benefit ang Christian life mo, huwag ko nang balikan yan. Amen? Lalo na yung mga na-addict. Meron po kaya na kontrolin, no? Parang wala naman sa kanila. Pero meron talaga, pag-gising sa umaga. Amen? Sa harap pagkainan. Pumunta kami sa airport. Sabi ko, lahat ng tao, pakita mo, halos lahat ay hausa. Mga kapatid, kaya kahit pala pumunta ka sa solitary place para mag-meditate, kung cellphone naman minemeditate mo. Amen? Wala nang Diyos yung solitary place kung yun ang dala mo. Sometimes, we have to calm our mind, linisin natin ang isipan natin, and allow God to work and fill our mind with the spiritual things. Last po, have the same mind like Christ. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Amen? Magkaroon tayo ng kaisipang katulad ng ating Panginoong Yesukristo. Now, paano po mangyari yun? Paano tayo magkaroon ng kaisipan ni Kristo? By mastering the Word of God. You know, how can we have the mind of Christ if we don't know the Word of God? Itong problema, mga kapatid. Alam nyo, masyado tayong interesado sa mundo na nawawalan tayo ng appetite sa salita ng Diyos. But when we started to have the appetite from the Word of God, mawawalan ka ng appetite sa mundo. That's reality. Magkaiba po yan. Walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ano ang pumupuno sa flesh? Ang mundo. Pero anong pumupuno sa Espiritu? Ang mga gawain natin, ang mga ministry natin, lalo tigit ang panalangin at ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ibalik natin. Alam niyo po mga kapatid, naniniwala akong Kristiyano, pag mahal niya ang panalangin, hindi ako natatakot, pastor. Magsusurvive ang Kristiyano nito. Opo, basta meron siyang daily devotion,
Hindi ako natatakot. Kasi may panlaban sa araw-araw eh. Kaya kung hindi ka na nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka na nagbe-pray, sino pumupuno sa'yo? Sinong lalaban? For we wrestle not against flesh and blood. Sinong lalaban sa laman? Wala. Balik natin. Amen? You know mga kapatid, isa po sa greatest commandment, i-close ko po dito. Sabi po rito, no po, in Matthew 22:35, and Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Alam na natin yung puso eh. Pero ano bang ibig sabihin ng Thou shalt love the Lord with all thy soul and with all thy mind? Pag ba minahal natin ang Diyos ng buong puso, alam na natin yun eh. Just be sincere sa pagmamahal sa Panginoong Diyos. But how about Thou shalt love the Lord with all thy mind? Ang ibig po sabihin nito mga kapatid, with all thy mind, you will not allow anything na walang kinalaman sa kapurihan ng Diyos at paglilingkod sa Diyos mga kapatid na iaalaw mong magsisink in sa isip mo. You should guard your mind for God's sake. Isip lang. Bible study, amen. Mga kapatid, pagka mga chismis na lang, mga basura, ay hindi po yan. Ayoko pong mailagay sa isipan ko mga bagay na yan. Kundi yung mga bagay na nag-edify sa iyong Christian life. Mga kapatid, pag nagawa natin ito, listen, magbabago po. We can make decision. What really hinders you is because there is a struggle. At you don't want to repent, mga kapatid. At ayaw mong tanggapin yung kaisipan ni Kristo sa buhay. I hope the message po ay nakatulong po sa ating lahat. Ano po? Thank you so much, Pastor.